Itong natuklasan ni ka-treasure hunter ay kabilang po sa Yamashita Treasure Marker. Tanda po ito ng kayamanan at isa sa mga nakalagay talaga sa libro ng mga Japanese Imperial Army. Mukha ito ng tao. Sa dinami-dami ng mga tanda sa Yamashita Treasure, isa din po ito sa napakagandang sign na dapat nating mahanap. Kaya tutok po kayo. Panuorin po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito sapagkat atin pong ibibigay ang pinakamalapit nitong kahulugan ayon po sa Yamashita Treasure Code. I-analyze po natin ito. Magandang araw po sa inyong lahat, mayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayaan o Kamindanawan. Naimbag na aldaw kada kayo amin mga kakabsat tayo na mga Ilocano. May adlaw gid sa inyo tanan dira sa Bacolod kag Iloilo sa aton mga kauturan ng mga Ilonggo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. At ito nga po ay ang video na ito na naipadala na naman sa atin, na ibigay sa atin tungkol po ito sa Yamashita Treasure Marker, sign, no? Tanda ng kayamanang itinago ng mga Hapon dito sa kabundukan ng Pilipinas, no? At ito ay ang mukha na naman ng tao. Napakaraming mukha ng tao ang mga ganitong klasing tanda ng Yamashita Treasure sa buong Pilipinas. At ito nga ang ating pag-uusapan ngayon, kung ano ang ibig sabihin nito, nasaan ang kayamanan, no? Sa mga ganitong klasing mukha. Napakaraming meaning ang mukha ng Yamashita Treasure sign. Nagdidepende sa mga disenyo. Kaya tutok po kayo, no? Panuorin po ninyo ito hanggang sa matapos sapagkat mahalaga po ito para po sa Yamashita Treasure Hunting. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, buzzers, haters sa patuloy po ninyong pagsuporta, panonood po sa aking mga videos. At sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload, at bilang suporta na rin po yan sa aking channel. So diretso po tayo sa atin pong pagbibigay, pagbabahagi ng mga kaunting kaalaman, kaunting idea, no, tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. At ito na naman po, mayroon na naman tayong ibinabahagi sa inyo na mula po sa ating mga kababayang naghahanap ng Yamashita Treasure. Bago tayo tumungo, no, sa atin pong pinaka-topic, nais po nating iparating sa lahat po ng ating tagapanood, taga-subaybay, na ito pong ating mga ibinibigay na idea, no, kaunting kaalaman tungkol po dito sa mga sign markers ay nagmula po ito sa Japanese code, no, kodigo, sa mga libro ng mga Japanese Imperial Army na atin pong nire-research at atin pong ibinabahagi sa inyo. Dinadagdagan lang natin ng kunting analyzation o kunting idea natin. At kung sakaling tayo po ay may pagkakamali, tayo po ay pwedeng i-correction. Pwede po tayong i-correct, hindi po tayo perfect, no? So, tutungo na po tayo dito. At sa lahat po ng no, pahabol natin sa lahat po ng mga treasure hunter, paalala lang, mag-ingat po kayo sa paghahanap ng Yamashita Treasure. Napakadelikado po ang treasure hunting, no? Napakaraming traps, napakaraming mga patibong ang mga Japanese Imperial Army na hindi natin inaasahan, no? Marami yan, may cyanide, carbon monoxide, mga iba't ibang klasing mga traps sa lupa, no? Mga natural bacteria, viruses na hinahalo sa lupa o sa mga bato na kapag nalanghap ninyo, nalanghap natin, ay posibleng nanganganib o manganganib ang inyong mga buhay kapag inyo itong naamoy
Kaya mag-ingat lang. Dapat kumpleto kayo dito at kumpleto kayo sa safety precautions kapag kayo po ay naghahanap ng mga itinatagong kayamanan ng mga Hapon. No? Marami nang nadisgrasya, no? Nakikita natin sa mga balita, nakikita natin sa mga news, no? Sa Mindanao at sa Visayas, yung mga pumapasok, pumupunta sa ilalim, natatabunan. Mayroon naman iba na nakakalanghap ng mga carbon monoxide. Hindi po kasi basta-basta ang Yamashita treasure hunting. So puntahan na po natin itong kanya pong video, no, na ipinadala sa atin. At may kaunting napakaiksing ipinadala sa ating video footage na ito po ang ating babasahin. Sa atin pong makikita, no, ito pong video na ito ay sinasabi niyang mukha ng tao. Ay mukha ng unggoy. Hindi ako nagkakamali, yun ang sabi niya. Mukha daw ng unggoy. So mapamukha man ito ng unggoy, mukha ng tao, basta mukha, no? Pero sa tingin ko mukha ng tao, iba lang yung design. So sa ating nakikita, no, ayon, no, sa ating mga research, no, ang mukha ng tao ay simbolo, symbol ng Yamashita treasure, sign ng Yamashita treasure. Tunay, no, legit na inukit ito, ginawa ng mga kamay ng tao. At yan nga ang purpose ay yung mga itinatagong treasure ng mga Hapon. Ang ibig sabihin nito ng human face o face marker ay pointer lamang ng Yamashita treasure, no? Pointer, pointing towards Yamashita treasure. Pag sinabing pointing towards Yamashita treasure, ito po ay nagtuturo ng direksyon lamang. Direksyon. At kabilang dyan yung analyze, no, na kapag tinitingnan natin, mahalaga dito yung mga mata, kung saan siya nakatingin. Yan ang unang ating susundan. At yung mga mata niya ay may iba't ibang disenyo yan. Hindi pari-parihas. Mayroong nagkasalubong ang mata, mayroong patagilid. Kapag nakahiga, nakatingin sa gilid. At yung mga mata niya minsan purmang triangle. Magkabilaan, magkaiba, bilog yung isa, no? Yan nangangahulugang hindi iisa ang Yamashita treasure. Minsan may mata, may butas sa gilid para naka-triangle. Ibig sabihin yan, object pointer na nagsasabing mayroon siyang ipinapahanap, no? Yung tatlo na yan, may pinapahanap siya na posibleng bato, no? Yung tinitingnan niya ng direksyon, posibleng bato. At ayon sa ating makikita, yung design niya na nakapatagilid kasi nakahiga, ay nasa gilid ang kanyang tinitingnan. At kung titingnan natin ang kanyang mga ilong, ay may dalawang butas, no, maliit, na ang ibig sabihin naman nito sa Yamashita treasure code ay hanapin ang bato. So bato ang pinapahanap, na 2 meters na malaking bato, 2 meters big rock, no, na kanya pong tinitingnan sa gilid. Ipinapahanap niya object, bagay, treasure na kanyang tinitingnan, at yung ilong niya ay nagsasabing 2 meters na bato, no? 2 metrong bato nasa gilid ang kanyang tinitingnan, at posibleng nandoon ang bagay na kanyang sinasabi. Posibleng ito ay precious stone, uncut precious stone, o ibang klasing bagay na itinago, no, na nasa paligid lamang na kanyang tinitingnan. Kasi pointer, pointing towards, kaya mahalaga yung disenyo ng kanyang mukha. Mayroon naman ang kanyang patulis, ay yung tulis niya ay nagtuturo pa ng isa pang direksyon na mayroon pa doon, hindi lang iisa.
ang Yamashita Treasure, no? Pagdating sa human face marker, ay nagsasabi ito ng mga lugar kung saan siya nakatingin. Maaring yung mata niya, yung dalawa ay dalawa ang kanyang tinitingnan. At yung isang tulis ng kanyang ulo ay mayroon pa siyang sinasabi sa distansyang lugar o malayong lugar. Yan po ay ayon sa ating analyze. Dagdag na lamang natin yan. So ang pinaka-meaning talaga ay pointing towards treasure. So tumitingin siya sa lugar kung saan naroroon ang Yamashita Treasure, no? Yun po ang ating analyze at hanapin niya yung sinasabi ng ilong ng dalawang tuldok, 2 meters big rock, no? Either sa left side, kasi parang sa left side, no, kapag ka nakabaliktad kasi sa camera hindi natin alam yung view na saan siya tumitingin, pero makikita yan ng mga may-ari, nagmamayari ng video kung saan siya nakatingin, doon ang dapat masundan. So malinaw po, no, hanapin ang 2 meters big rock. Nandoon po ang sekreto. Either sa ilalim ng 2 meters big rock or dinaganan ng malaking bato na 2 meters big rock. So yan lang po ang ating analyze. Sana po ay nakapagdagdag sa ating kaalaman, sa inyong kaalaman tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. At sa mga magagaling dyan, na mga eksperyensyado, kung nais po ninyong tumulong, pwede po kayong mag-comment sa ating comment section sa ibaba para po makadagdag kaalaman sa ating po mga kababayang Yamashita Treasure Hunter. Hanggang dito na lamang po, no? Sana po ay nag-enjoy kayo. Nag-enjoy na naman tayo sa isa na naman pong napakagandang Yamashita Treasure Sign markers na atin pong ibinahagi sa araw po na ito. Ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tsak na tayo ay makakahanap.